Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-288 na kabanata. Ang nagtagumpay. Si Art ay nag-isip-isip sandali. At sa wakas, ay nakapagdesisyon na dadalihin niya si Damon upang makita si Paul. Isasama kita upang makita siya ngayon, wika nito. Alam niya na si Damon ay notorious na fighter mula sa Blood Brothers gang. Madali lang nitong matatalo si Paul. Sa resulta ng kanyang pagtatanong, nalaman ni Art na si Paul ay nakatira sa No Surrender Camp. Pero hindi niya alam kung papayag ba itong lumaban sa Clifton family. Pumunta tayo ngayon sa No Surrender Camp, wika ni Art sa driver. Doon sila unang pupunta upang hanapin si Paul. Ang sasakyan ay nag-iba ng direksyon at nagtungo sa training camp. Ito ay nasa labas ng bayan ng Baltimore. Habang bumibiyahe, si Damon ay nakatingin sa bintana at pamilyar sa tanawin ng Maryland. Pagkatapos malayo sa East Coast ng maraming taon, sa wakas siya ay nakabalik na. Ang makikita sa labas ng bintana ay marahan na nagbabago, mula matataas na gusali hanggang maging bundok. At ang hangin ay masyadong malakas na dahilan ng pag-indayog ng mga puno. Nakarating sila sa No Surrender Camp. Silang tatlo ay bumaba sa sasakyan. May 4 na lalaki ang nakasuot ng itim, na nakatayo sa harapan ng gate ng kampo. Ito ay mga bodyguard ni Chris. Inutusan niya ang mga ito na pumunta at magkita doon, upang protektahan sila ng kanyang papa. Ang labanan sa pagitan ni Damon at Paul ay magiging mabagsik, at ayaw niyang masaktan sila ng kanyang papa. Pagkatapos pumatok sa gate, 2 lalaki ang nagbukas. Nang makita nila ang 3 lalaki, sila ay nabigla at nag-alala. Nakita nila na ang mga dayo ay hindi pala kaibigan. Hello, hinahanap namin si Paul Novak. Narito ba siya? Magalang na wika ni Art. Si Mr. Novak. Nang marinig nila na hinahanap ng mga ito si Paul, alam nilang tama sila na makaramdam ng pagkabalisa at pag-aalangan. Ang huling mga tao na bumisita kay Paul ay nasaktan. Dalhin niyo kami sa kanya upang makita, wika ni Art na nagtitimpi. Determinado siyang manatili na maging kalmado. Sige, sagot ng isa sa mga lalaki. Nagbigay ito ng magalang na pagyuko, at pagkatapos ay tumalikod. At naglakad sa likod ng building. Pinangunahan ng 2 lalaki ang grupo nila Art. Lumakad sila sa garden at nakarating sa maliit na likurang pinto. Pumasok sila at dumiretso sa bundok sa gilid ng bangin. Dahil natalo siya ni Alex, si Paul ay bumalik sa martial arts camp, upang mag-practice, at ma-improve ang kanyang technique. Pinaginhawa niya ng 2 beses ang kanyang sarili, sa nagdaang laban nila ni Alex. At sinusubukan isipin kung saan siya nagkamali. Nag-practice siya at pinerpekto ang maraming bagong galaw. Ang pagkatalo kay Alex ay malaking suntok sa kanyang ego, at sobrang na-depressed siya nang mangyari ito. Pakiramdam niya ang 30 years na martial arts training niya ay napunta sa walang kabuluhan. Pagkatapos maglakad ng 10 minuto sa gilid ng bangin, nakita na nila si Paul. Nakaupo ito sa malaking bato sa gilid ng bangin. Ayon si Mr. Novak. Wika ng isang lalaki, na nanginginig ang boses. Si Art ay tumingin kay Paul at pagkatapos, ay bumaling muli sa lalaki. Ngayong nakita na nila si Paul, kailangan na nilang paalisin ang 2 lalaki. Maraming salamat, ngayon ay pwede nyo na kaming iwan, wika nito. Si Damon ay lumapit at tumingin kay Paul, at sinigawan ito. Hoy, ikaw! Iminulat ni Paul ang mga mata, at tumingin sa mga ito. Marahan siyang tumayo. Walang kahit sino ang naglalakas loob na kausapin siya ng ganoon. Ang kanyang galit ay lumala ng gusto. Nang mapagtanto niya na si Art ay nakatayo sa likod ni Damon. Si Paul ay medyo kumalma. Alam niya sa Baltimore na ang Clifton at Stedman family ay magkaaway. Tinanong niya ang kanyang sarili, ano ang gusto sa akin ng Stedman family? Sino katanong niya? Mula sa katotohanan na kasama ito ni Art. Alam niya na narito sila, upang labanan siya. Narinig mo na ba si Damon Walker, mula sa Blood Brothers gang? Tanong ni Damon. Narinig ko na ang Blood Brothers gang, sagot ni Paul. Hindi siya nabigla. Siya ay involved na sa martial arts ng mahigit 10 taon. At alam ang mga kasaysayan ng mga galaw ng martial arts sa China at Amerika. Nagpatuloy pa ito.
100 taon ang nakalipas, si Hu Julie, ang founder ng Blood Brothers ay nagtraidor sa kanyang orihinal na gang, na pinagmulan ng pagkamatay ng ilang daang fighters. Kinalauna nagpunta ito sa West Coast at itinatag ang Blood Brothers Gang sa Los Angeles. Ang Blood Brothers Gang ngayon ay makapangyarihang gang, na gumagamit ng mga martial arts fighter, upang magpanggap na enforcers at protector ng American underworld. Galit na tinulig sa ito ni Damon. Sinabi nito, ang East Coast Dragon ay minasakar ang mahigit 120 na aming mga ninuno. Ang Blood Brothers ay naghihintay pa rin hanggang ngayon na maghiganti. Nagpatuloy pa ito. Ngayon ay narito ako upang kuhain ang iyong buhay. Mag-umpisa na tayo. Isa kang mayabang na lalaki, sigaw ni Paul. Ang taong mga katulad mo ay hindi nakikita ang kaibahan ng mabuti at masama. Masaya ako na patayin ka, at kahit sino pa na Blood Brothers na aking makikita. Si Paul ay lumundag, at pinilipad ang kamay na parang isang hugis ng patalim. Siya ay depressed simula nang matalo kay Alex. Ngayon ito ang kanyang pagkakataon upang mabawi ang karangalan, at mapatunayan ang kanyang sarili. Gusto niyang gamitin ang dugo ni Damon upang bayaran ang mga namatay na martial artists sa East Coast sa nakaraan. Ang galaw na ginamit ni Paul ay mataas ang kakayahan, pero maraming nakakaalam. Nang makita nila ang ataking arco sa hangin ni Paul, at ang katawan nito ay gumagalaw na parang isang kidlat. Si Art at Chris ay mabilis na umatras upang hindi sila masaktan. Sa isang kisap mata si Paul ay nasa harapan na ni Damon, pero ito ay nakatayo pa rin sa kanyang kinaroroonan. Tumingin siya kay Paul ng mahinahon, na parang walang pakialam dito. Si Paul ay hawak ang kanyang blade malapit sa leeg ni Damon. Si Art ay pigil hininga. Iniisip na baka tamaan ang leeg ni Damon at mamatay sa anumang sandali. Nang ang kamay ni Paul ay ilang inches na lang ang layo sa balat nito. Si Damon ay kumilos na. Iginalaw nito ang kanyang mga binti, at biglang ilang metro muli ang layo nito. Imposible na siya ay makatakas, pero nagawa niya ito. Ang tira ni Paul ay walang tinamaan kundi hangin. Si Paul ay nabigla. Paano ang lalaking ito ay naiwasan ang kanyang atake? Biglang nakaramdam siya ng takot kay Damon. Nagkaroon siya ng terribling pakiramdam na hindi niya ito matatalo. Si Damon ay tumingin dito ng may malamig na ngiti. Narinig ko na isa ka raw martial art, pero ito lang ba ang kaya mo? Mayroon pa akong higit na kakayahan upang patayin ka. Si Paul ay sumigaw at nagmadaling sumugod muli kay Damon. Ang katawan nito ay umiikot at ang paa ay sumipa sa kanyang kalaban. Sa mga nanonood, mukhang si Damon ay kumikilos ng mabagal, pero ang katotohanan, ang kanyang galaw ay simbilis ng kidlat. Mas mabilis at maligsi siya kaysa kay Paul, at wala pang segundo. Nasanggi niya ang atake, at nakatama pa sa dibdib. Si Paul ay sinubukan itong atakehin, pero nasagi lang nito ang braso. Ang galaw ni Damon ay sobrang ligsi, at ang katawan nito ay sobrang gaan. Na ang galaw nito ay parang isang hangin. Nang ang bawat isa ay huminto upang huminga. Tumingin sa kalangitan si Paul at desperadong naisip. Paano ang lalaking ito ay napakalakas? Si Damon ay umiling at natahimik. Mukhang ang mga tutuong martial arts sa East Coast ay patay na. Nalaman ko na nakakaawa, ang mga fighter na tinatawag na expert, katulad mo, wika nito. Masaya siya na madiskubre ang kanyang kalaban ay sobrang hina. Ang komento nito ay nagpasiklab ng galit kay Paul. Itikom mo yung bibig mo, sigaw ni Paul. Alam niya na nagyayabang ito sa harapan ng Stedman. Si Paul ay huminga ng malalim, at pagkatapos ay itinuwid ang katawan. At inilipad sa hangin ang sarili katulad ng isang torpedo. Pagkakataon ko na upang ipakita sa iyo, ang magagawa ko, sigaw nito. Sa isip nito, tingnan natin kung ano talaga ang kaya mo. Nang sandali ring iyon, si Damon ay lumusog din sa kanyang kalaban. Katulad kanina, ang galaw nito ay mukhang mabagal. Pero ang bilis nito ay talagang may kakaibang bilis. Nang ilang yarda na lang ang pagitan nila, gumalaw ito ng mas mabilis. Bago pa makarating si Paul dito, nasipa na siya ng malakas sa dibdib at bumagsak. Sumuka ito ng pulang likido, at naramdaman niya ang mga lamang loob na nasipa ay parang nagkapira-piraso. Kapag iginalaw niya ang katawan ng kaunti, ang tiyan niya ay sumasakit ng matindi. Si Paul ay tumingin kay Damon at sinabi ng may pagtataka. Shinksenbu.
Sinasabi nito ang martial arts technique na ginamit ni Damon. Hindi pa niya nakikitang nagamit ito sa personal pero narinig na niya ito. Hindi niya inaasahan na mararanasan ito at gagamitin sa kanya. Ang Xingxinbu ay isang martial arts style mula sa China noong 19th century, na kasalukuyan itinatag ni Hu Juli, ng Blood Brothers Gang. So, hindi ka pala ignorante katulad ng itsura mo, wika ni Damon. Marahan itong lumakad kay Paul na may walang awang ekspresyon sa mukha. Lahat ng miyembro ng gang ay nagsanay para sa mga misyon ng Blood Brothers Gang. Kada 10, sa 1,000 ay alam ang karibal sa is. Si Damon ay lumaki sa gang at may malalim na pagkakaintindi sa kanilang kasaysayan. Naglakad ito patungo kay Paul at sinipa sa ulo. Si Paul ay halos mawalan na ng malay na nakahiga sa lupa, katulad ng isang asong patay. Si Damon ay hindi nagpakita ng awa, at sinipa muli ito. Si Paul ay lumipad sa hangin at ang katawan ay bumagsak sa gilid ng bangin. Ang biglaang pagpagsak ay nakapagpatatag muli sa kanyang kamalayan at natuliro. Humawak siya sa hangganan ng lupa, at ang katawan ay nakabitin sa bangin. Tulong, malalaglag ako. Nagawa niyang sumigaw. Ngumisi si Damon. Sa kanyang opinyon, si Paul ay isang katatawanan. Kapag nakikipagtuos siya sa kalaban, hindi siya nagpapakita ng awa. Inapakan niya ang kamay nito at liniinin. Si Paul ay sumigaw habang pinuwersa na alisin ang kanyang pagkakahawak at tuluyan ng nahulog sa bangin. May isang sigaw at pagkatapos ay isang tunog ng kalabog. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.